tanon. Ubani sa kanay mga alagad karon, naga-recognize ako nga limitado lamang ang akong kaalam. Busa ako lang magitugyan ang tanan nga nakanimo. Salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit nga magalihok sa among taliwala. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, welcome ang tanan sa ato ang pagsimba. Karon atong pagatunan ang the judgment seat of Christ. Usa ka mga adlaw niini, moatubang na kita kay Jesus Christ. Ingon nga siya magahukom kanato. O just remember nga ang number of days nga iyang gihatag nga kanimo mao katong mga number of opportunities nga gihatag sa Dios nga kanato. Gihatagan kita mga adlaw sa katuyuan nga ang adlaw nga iyang gihatag nga kanato ato kaning gamiton sa atong espiritual nga pagkinabuhi. Dili sa kalibutanon. Ug busa sa malabot nga mga adlaw sa diyang mubalik na si Jesus Christ, motubang taniya sa iyahang hukmanan. Kini nga paghukom mo kining paghukom sa mga magtotoo. Walay labot din ang dili magtotoo ha. Tungod kay adunay usa ka subject nga gitawag nato the Great White Throne Judgment. Ang Great White Throne Judgment para sa unbelievers. Ang Bema Seat Judgment para kanato nga mga magtotoo. O adunay dako kay nga kalainan ini. Tungod kay ang iyahang diferensya nini now pronounce the Gentiles, pronounce the Israel, pronounce the churches. Moment ang pronounce the churches sa itawag na structure of the church. And then dili may tabo ang itawag na ito Bema Seat Judgment. Bema Seat Judgment. Ang tanan dili ko kahukman pinasikat sa atong mga nahimo sa dinhi nga resulta. So ang tanan dili mga magtutuo ni sa dili. Pag adunay gisgutan nga Great White Throne Judgment, dili ko nitabo. Great White Throne Judgment. Kini po siya para sa tanan mga dili ko. So lahi ang Bema Seat Judgment, lahi ang Great White Throne Judgment. Kaya gisgutan sa Pinalaya Kapitulo 20, Unsing Explicit. Samantalang kini, makita na po sa 2 Corinthians 15, 1 Corinthians 3, and 15. So, mo kanya paghukom sa mga ikaw na ito, mga magtotoo. Itang tara, no? Ikaw, kung sa ikaw ka magtotoo kang Kristo Jesus, motubang kaniyana. Ang mata ko sa kanato, motubang ta kang Kristo sa naong ug naong. Imagine that 7 years ka na siya. That means daghan gid pud ang mga magtotoo. Na wala may graduation nga nahitabo og usa ka semana. No? Graduation sa mga eskwelahan usually 1 day lang, no? Pero kini siya 7 years ni siya. So siguro mangtana mo ngarong 7 years man pastor. Imagine that ang mata ko sa kanato motubang kay Jesus Christ. Ang ubang mga magtotoo sa Amerika, sa Australia, sa Japan, sa Pilipinas, China, sa tanang dapit sa tibok kalibutan, apil na itong mga nangamatay pagsugod sa churches, motubang kang Kristo Jesus sa Bema Seat Judgment. Ug sa diyang motubang tang ito kaniya, mo na ni, kining atong ginabuhat karon apil na ni siya. Kung ang imong paglingkod din ha, tinuod yun ikaw nga espiritual, limpyo ikaw sa tubangan sa Diyos,
clean before God, and then influenced by the Holy Spirit sa imong pagsimba karon, then kana naikwinta. Makita na to ni siya dito niya sa Bema Seat Judgment. Pero kung bisan naglingkod ka diri, pero wala sa buot na to, dili kita influence sa Holy Spirit, na kita isala, wala tayo mahimo bisan man sa atong paglingkod o sa kaoras diri. So muna itong pagkatunan. The judgment seat of Christ. Mao kining gisgutan sa 2 Corinthians 5:10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. So, kitang tanan ko no, moatubang sa hukmanan ni Kristo. Aron nga ang matag usa makadawat sa iyang ganti, sumala sa iyang mga nahimo dinhi sa lawas. Sa ato pa, ang ato na pagpangalagad, na dinhi siya equivalent nga ganti sa malabot. Naiganti ni. According to what he has done, kung sa mayang nahimo. Now, ang problema din nakita nahimo nga good or bad. Now, paminaw mo pag maayo kay usay biya pag una-una na to nga good or bad, ang bad diri atong una-una dayon nga kriminal ang atong gibuhat or kaha nagbuhat ta og usa ka dili maayo. Ato ning i-explain nganong bad ni siya. Kining nga judgment are intended only for church age believers. Paminaw ha? Kining nga judgment para lang ni nato nga mga magtotoo. Walay lamot ang dili magtotoo dinhi. Walay magkasagol nga dili magtotoo sa Bema Seat Judgment. Mo bitaw nang nai-rapture nya mabilin ang mga dili magtotoo kay dili sila makapil sa Bema Seat Judgment. Kining nga judgment para lang ni sa ato nga mga magtotoo. So this will occur in third heaven after the rapture of the church. Each of us will be facing Jesus at the judgment based on our deeds to evaluate whether it is good, divine good, or bad, human good. Now, atong tanawon kini karon, kay dili evaluate sa Dios ang atong agi good ba or bad ba. Mangutana ko sa inyo ha, ang inyong paglingkod din ha, bad ba? Mayon mo good. Pero in the sight of God, bisag naglingkod mo din ha, kung mali ang inyong motibo o namoy sala, bad in the sight of God. Mao kini ang gisgutan whether good or bad. Wala na nagisgot bad nga nagbuhat ka og sala, nga nagkriminal ka sa gawas. Dili ka na ang gisgutan. Kundi ang gisgutan nangalagad ka sa Ginoo, apan sa imong pagpangalagad sa Ginoo, wala magkadimao ang imong pagpangalagad. Dili insakto ang imong pagpangalagad. Katong protocol plan of God, doing a right thing in a right way. Wala mo igo, no? So diri nagaingon, ang good nga gisgutan diri is agathos in Greek. Gitawag siya agathos. And that is divine good. Naunsa man ang divine good? Ang divine good mo kining pagpangalagad nato una nga limpyo tas tubangan sa Dios. Mao gina basic gina siya. Dili ka makapangalagad sa Dios nga dili ka limpyo sa iyang tubangan. Buti pasabot wala kay sala nianang panahona. Ang imong panguna-una limpyo sa tubangan sa Dios. Gina-influence ka sa Holy Spirit o nag-yield ka sa Holy Spirit and then nag-produce ka o Christian way of life o kana siya gitawag na to divine good. Ang bad diri gitawag sa Griego o kakos. Ug naa siya synonyms nga phaulos. But both kakos and phaulos in Greek gitawag siya sa English nga pinulungan og useless or worthless. Ug sa binasaya pa walay bili. So ang bad ay diri paminaw pagayo ha. Ang bad ay diri nga gisgutan
dili itong bad nga nagbuhat ka og kriminal. Ang bad nga gisgutan diri, naghisgot nga nagapangalagad ka sa Dios. Pero sa imong pagpangalagad sa Dios, dili madawat. Walay pulos. Kay ngano man, nganong walay pulos man? Nasabtan ninyo ganong walay pulos? Posible naa ka sa simbahan, pero nakay sala. O posible naa ka sa simbahan, mali imong motibo. So, dili madawat sa Dios ang imong pagsimba. Mo ning isgutan diri nga bad, kakos, that is useless or worthless. So muna gina-emphasize papagayo nato kanunay ang atong pagpangalagad sa Dios nga dapat limpyo kita sa tubangan sa Dios. Mao nang natay rebound technique, ganina gitudo ning sunglinda ang cats, earring, no? Daghang mga earring, no? Kay cats man, no? Nganong mag-start yun sa C. Di ka makato sa adoration, di ka makato sa thanksgiving o supplication, una kay sala. Start yun ka sa C, confession yun. Homologio. So, confession ka maguna. And then, pagkahuman niya na, ayaw bitsog pangayo sa imong Panginahanglanon, kay murag nagdinalo o putana, no? Muagi kita sa, yes, adoration. He is our powerful God. He is our loving God, omniscient God. So, we need to adore Him with His divine essence. And then after that, thanksgiving. Pasalamat sa iya. Tanan yung mga butang atong nadawat, gikan sa atong salvation, sa atong spiritual growth, sa mga opportunities sa pagpangalagad, atong pasalamatan siya niya na, gitagaan pa niya ang panahon nga makapangalagad niya. Then pagkahuman niya na supplication. Ang supplication involves petition and intercession. So sa cats, covered na tanan ang prayer niya na, no? Kaya sa supplication, apil na ang petition, apil na ang intercession. Ang petition is prayer for yourself. Ang intercession is prayer for others. So, sa cats, involved na din ang prayer, no? So, padayon kita. Ang atong pagpangalagad, dili dapat magiging useless. Sa Hebrews 9:27, and inasmuch as it is appointed for men to die once, and after this comes judgment. So, kung mabot man nato ang kamatayon, mabot yun ang panahon nga matubang ta ni Kristo sa naong ug naong. Apan ang nakanindot sa to, kay dili ta sa Great White Throne Judgment, ha? Wala tayo appeal dito sa Great White Throne Judgment. Kaya ang Great White Throne Judgment, para lang ito siya sa mga unbelievers, gikan kay Edom hangtod sa lasman. Mga dili magtotoo to siya. Pero ang atong judgment, sa Bimaset judgment pa, hinatagay taganti diri. Okay. Mani siya. Isip po sa ka magtotoo, aduna kitay body, aduna kitay soul, aduna kitay human spirit. Body, soul, and human spirit. 3 parts ta, gitawag kita og trichotomos. Kaya balo na bang trichotomos? Dili ginamos, ha? Trichotomos means 3 parts ang usa ka magtotoo. Ang magtotoo na say body, na say soul, na say human spirit. Now, mo kiningingon sa Hebrews 9:27, and as much as it is appointed for men to die once, and after this comes judgment. Now, muli, ang soul and spirit, face to face with the Lord. Muli nga itong soul and spirit, ha? Yes, musukat ni siya nga ito sa Ginoo. Ang body, tanawan yung body, asang lawas. Nabilin. Kaya ang lawas na to, nani say old signature. Dili ni pwede mo atog langit. Ang atong lawas, ibilin gini na to siyuta. Busa, dili ni siya padulong sa lubnganan. Okay, din siya manit. So, ang atong body, ilubong. Pero ang atong soul, o ang atong human spirit, mapaulit nga to sa Diyos. Now, during this judgment, the evaluation day, Jesus Himself will sit on His throne
as our judge. So, siya ang maghukom din. Pero, ang nakanindot din kay dili ka hukman mga wato kag impyerno ha. Walay usang nga maimpyerno dire. Magtotoo man. Walay usang nga maimpyerno dire. Kini nga paghukom paghatag ni og equivalent nga ganti sa diyang nagapangalagat sa yuta. Kung wala ka nagapangalagat sa yuta, so wala kay madawat dito. Yes, magtotoo ka. Pero hindi mo madawat ang ganti dito. Kung nangalagad ka, unya karnal, di gyapon mo madawat. Nangalagad ka nga naisala, di gyapon mo madawat. Ang iyang gisgutan diri nga pagpangalagad, katong nagapangalagad ka nga balaan, kanang gisgutan sa Romans 12, 1-2, living, pero kung basahan sa mga kadyot, Romans 12, (1 to 2). Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice. Buhi o balaan nga sakripisyo. Buti pasabot, nga sa imong pagpangalagad, dapat limpyo ka sa tibagan sa Diyos. Acceptable to God. Yes, mura na madawat sa Diyos. Which is your spiritual service of worship. Muna madawat sa Diyos. Aside from that, dili madawat sa Diyos. So, be careful, no? Mao kanang ang 1 John 1:9 importante kay na sa tuang Christian way of life. So during this judgment, the evaluation day, Jesus himself will sit on his throne as our judge, and he will reveal to us all our works in the body, whether it is pure or defiled, worthless or worthful, perishable or rewardable. So ang tanan na itong mga agi, ipakita niya dito, i-reveal niya. Katong kanusatan na luwas. Kanusapan mo na luwas. Gikan sa pagkaluwas ninyo, hangtod sa rapture o hangtod sa kamatayon. Mo ito ipakita ni Jesus Christ dito. O mo ning imong agi. Naluwas ka 1982. Mo nito na imong pagpangalagad sa kuha. Either nag-evangelize ka, nag-Bible study ka, nag-worship ka, nag-pray ka. Tanan i-reveal ni dito, ipakita dito. O dito, muagi ni siya sa kalayo. Muagis kalayo. Ang pag-agis kalayo means i-evaluate. Naibalo ba mo kung sa'y kagamitan sa kalayo? Ang kagamitan sa kalayo, halimbawa, kung nakay bulawan, pag ibutang siya sa kalayo, ma-purify siya. Mugawas ang tinuod ng bulawan. O ilabay itong mga dili tinuod. Sa samang pagi, sa diyang mga tubang takang Kristo Jesus, iyang ipakita ang mga pure. Ang ipakita niya itong mga madawat sa iyang tubangan. So, muning iskutan din sa 1 Corinthians 3:10-15. According to the grace of God, which was given to me as a wise master builder, I laid a foundation, and another is building upon it. But let each man be careful how he builds upon it. For no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ. Now, if any man, if any man builds upon the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, and straw, each man's work will become evident, for that day will show it, because it is to be revealed with fire. So, tanan na itong mga agi, kini siya ipakita dito niya sa hukmanan ni Kristo. Now, ang iyang diskutan din ang verse 12, ang atong agi, posible nga parehan ining unong ka mga materyales. Unsa man ning unong ka mga materyales? Adunay gold, adunay silver, adunay precious stones. Adunay wood, hay, and straw. Nung anong naghiskot man siya nining unong ka materyales. Ang gold, ang silver, ug ang precious stones, mo kining mga dili masunog. Tama ba? Kung ibutan nimo ni sa kalayo, dili ni sila masunog. Pero kining wood, hay, and straw, masunog ni sila.
Buti pasabot nga mahibaluan ni dito sa Bema Seat Judgment ang imong agi kung masunog ba o dili ba masunog. Buti pasabot wala ba'y bili o na ba'y bili. Na ato pala yun nun. And the fire itself will test the quality of each man's work. Ang kalayo daw mo ay mo sulay ni ini. O kung sa ka-quality ang imong trabaho. Ang quality nga madawat ba o dili ba madawat. Now sa verse 14, if any man's work which he has built upon it remains, he shall receive a reward. So kung ang buhat daw sa usa ka tawo nga iyang gibuhat magpabilin, siya makadawat og ganti. So ikaw ni, ako ni, kita ni, no? Sa diyang nagapangalagat ta sa Ginoo nga putli, nagapangalagat ta nga pure, balaan, influenced by the Holy Spirit, nga sa atong pagbuhat dinhi, wala kitay mga mali nga motibo, wala kitay sala, sa atong pagbuhat nini, magkadawat ta og ganti. Ganti ang gisgutan. Verse 15, if any man's work is burned up, he shall suffer loss. Kung ang imong agi pananglitan, masunog lang, wood, hay, and straw, kaya masunog man ang wood, hay, and straw, dili di mo madawat ang imong ganti. So, padayon. So, gitawag ni siya og architectural analogy. Jesus Christ is our foundation. Jesus Christ is our motivation. Sa atong pagpangalagad, wala tayo laing purpose or motibo to glorify the Lord Jesus Christ. Wala nagilain niya na. Kaya kung natay laing motibo, none. Welcome, welcome. Okay. Okay, careful, no? Kung natay, okay na? Kung natay mga laing mali nga motibo, none. Wala kita'y madawat dito niya sa Bema Seat Judgment. So Jesus Christ is our only motivation sa atong pagpangalagad. So, munang atong pagpangalagad for God's glory and honor. Dili sa tuwa ang approbation. No? Now, gitawag kini siya architectural analogy o adunay gibutang nato din hingag kalayo. Ambot kalayo ba na sa inyong pagtanaw? No? Basta kay kalayo na siya, no? And then, nagulagway kini sa gitawag na to atong agi. Kung ang atong pagpangalagad sa Dios kahoy, kung sa ganit may tabo sa kahoy, kung muwagi o kalayo, sunog. Libawa, sa atong paglingkod din ha, natay sala, hinumdumi gina, sa imong pagsimba o nakay sala, huwag ginaibili sa tubangan sa Diyos ang atong pagsimba. O mali atong motibo. Dili ta influenced by the Holy Spirit. Siguro na-influensyahan nata sa atong higala. Nga gidala tag simba. Dili influenced by the Holy Spirit. Sa mitabo, sa word. Sunog. Sunog sa kalayo, di siya ka lahutay. Gitawag siya useless. Kung ang atong agi is hay, kahoy, uhot. Uhot maning hay, no? Kung uhot, pagagis kalayon sa mitabo, sunog yapon. Useless. Naglingkod ka og 1 hour. 1 hour, way bili. Useless at tubangan sa Diyos. Sayang ka na, naglingkod ka 1 hour. O 1 hour and 15 minutes, kaya mula pas mo daw sa 1 hour. Walay bili sa tubangan sa Diyos. Useless. O kaha, dagami. Kung dagami, ibutang og kalayo sa mitabo. Sunog gihapon. So, useless gihapon. So, ang tulo ka materyales diri kining wood, hay, and straw, naghulagway sa imong pagpangalagad nga dili madawat sa Dios. Useless, way bili. O mo kini siyang ginatawag na to human good. Gitawag niya sa human good. Tanawon sa mga tao, maayo kay nagsimba ka,
Tanawon sa mga tao maayo kay kuwan ka, nagalagad ka sa Ginoo, pero sa mata sa Dios dili maayo, bad. Sa mata sa Dios nakita niya ang imong motibo, sa mata sa Dios nakita niya ang imong kinabuhi, so bad. Dili man ka nagbuhat og bad sa gawas, nga kanang bad gyud nga ng dunggab, ng awat, ng libak o unsa. Dili sa simbahan nagbuhat man tag maayo kay nagsimba man ta, pero sa mata sa Dios bad. Gitawag siya human God. So mo nang word nga bad ha. So kini nga bad dili ni kriminal nga bad ang gisgutan diri sa 2 Corinthians 5:10. Ang gisgutan din is kakos means useless, worthless, way bili. So mo ning sa Griego gitawag siya kakos. Padayon ta. Kung ang imong agi panalitan is precious stones. Sumala pa sa 1 Corinthians 3:12. Kung ang imong agi is precious stones, nakibalo mo kung sa'y precious stones? Isulay ninyo butang ang precious stone sa kalayo. Masunog dili. Dili siya masunog. Mulapos siya. So paglapos sa kalayo, kung sa'y metabo, RIA. Kinsa nakibalo sa RIA? Reward in eternity. So naiganti. Once nga imong agi is insakto gani, nagsubay sa protocol, reward in eternity. So mo nang isgutan sa 1 Corinthians 15:58, your labor is not being in vain in the Lord. Ang imong mga paghagaw karon dili ni siya kay sayang. Way sayang niini. Kung ang atong pagpangalagad lang insakto, way sayang niini. Bililhon ni sa atubangan sa Dios. And someday ato gining maangkon eternally. Di na gini mawala pa sa tuwa. Reward in eternity. Now, anita karon sa silver. Kung ang silver, iagi kalayo, masunog ba? Di gihapon no? Nagsulay man mo yung kwarta siguro dang na silver, ibutang daw kalayo, di ba? Muitong lang siya, pwede siya masunog. Muagi gihapon siya. So, mulabang gihapon siya sa kalayo, kung sa resulta, RIA. Reward in eternity. So muna ang atong pagpangalagad. Ang tao, kinahanglan nga mutuo kang Kristo parang maluwas, ang magtutuo, kinahanglan nga mga lagad sa Diyos para sa reward. So lahi ang kaluwasan kaysa reward. Ang reward, katong imo na pagpangalagad sa Diyos. Pero kaluwasan, purely pagtuo lang din kang Kristo Jesus nga imong ginuog manluwas. Katong gibuhat niya sa cross. Nga diin, gibayran niya ang atong talang sala. Gipakamatyan niya ang tanan atong sala dito sa cross. O sa diyang ingon siya, it is finished. Natapos niya ang iyang mission. Nga bisan kinsa nga mutuog, musalig ka niya, makabaton yun o kinabuhing walay katapusan. Mo ka nang maying balita. Mo ka nang maying balita ang kamatayon ni Jesus Christ sa cross. Ang iyang burial, bisa man ang iyang resurrection. Nawan hita karon sa gold. Ang labaw na ang bulawan. Kay kung muagi ang bulawan sa kalayo, musamot siya ka pure gold. Ang katong mga gagmay nga nagpilit-pilit sa iyang dili gold, mas mawala pa to siya. Ug mugawas gyud ang tunay nga bulawan. Ug mao kana unya sa diyang moatubang na ta kang Kristo Jesus, pag atubang na to kang Kristo Jesus, moatubang ang tunay na to nga mga divine good. Mugawas ang tinuod na to nga mga agi nga madawat sa tubangan sa Dios. Ang katong mga dili madawat, wakli to, sunog to. Munang kung daghan kag pagpangalagad sa Dios nya wa magkadimao, amura ra kag nagdala og sugno daghan dito sa Bema Seat Judgment. Nga pag-abot sa Bema Seat Judgment nangalagad tinuod ka, pero sa imong pagpangalagad puro sugnod ang imong gidala. Nga dito sa hukmanan ni Kristo Jesus, masunog tanan ang imong mga agi. Mas may paggamay nga agi nga di masunog. Kaysa daghan kag agi nga puros masunog o daghan ang masunog. Nga hinumduman na to nga ang Diyos nagabasa mo sa atong pangunahuna. Mabasa ko niya nga atong munahuna. Naibalo siya sa atong mga motibo. Busa, di kita makapangulipas sa Diyos. Sadyang mabot na niya ng gitawag na to, Bema Seat Judgment.
So, kung gold, reward in eternity. So, mo ka nang gitawag na to o divine good, ang katuntulo, gold, silver, and precious stones. Therefore, as we serve the Lord in our Christian life, we must be careful how to do it. Dapat careful ta sa itong pagpangalagad. Kung wala man ka nagapangalagad, sigurado ginaway ganti. Pero kung nagapangalagad ka, you must be careful while doing it. Careful nga, klaro. Let's make it sure. Una, we are clean before the Lord while doing it. Filled with the Holy Spirit. That means you are influenced by the Holy Spirit. Dili pwedeng wala magtrabaho ang balang espiritu sa tuwa. Kaya kung wala magtrabaho ang balang espiritu sa tuwa, energy of the flesh ang nagtrabaho sa sulod na to. Kita ang nagdesisyon, ang atong kaugalingong desisyon, gitawag ka na siya energy of the flesh, tawhanon. Kinahanglan nga influence kita sa Holy Spirit. And then, in line with His will. Dapat in line ta sa iyang His will, iyang kabubuton. You must be in a right place at a right time. You must be in a right place at a right time. Like now, you are in the right place because you are in the church. And then you are in the right time. Kung miyanhi ka sa simbahan, pero nahuman ang simba, yes, you are in the right place. But you are in a wrong time. Mapunsa man ka, nga late ka naman. Walay pulos. You must be in a right place at a right time. Kaya mo ito'y ginagpinta sa Diyos. Kung tuwa man po ka sa gawas, Muin ka nga, dito ko sa balay, magsimba ramin dito ka mo. Pwede mo ko magsimba dito sa balay. You are in a wrong place. Kinsa may mutudlo ni mo dito, maminaw lang og TV. Sa'yo mo ba yung pagpaminaw og TV diha? Maglingog-lingog ba yan ka siguro, nanghugas ka, nanglabag ka, nagkuhan ka, kung sa panagtanang gibuhat ni mo din ha. You are not in focus. The church is the right place for you to worship God. Din ang pulong sa Diyos itudlo sa inyong pastor teacher. So, you must be in line with His will. And above all, properly motivated to magnify and glorify God alone. Magina. Sadya ang motivation nimo sa imong pagpangalagad nga God para gini sa imong kahimayaan. Og you can only give glory to God when you are clean, when you are filled, and when you are in His will. So by doing this, we can accumulate rewards for eternity, such as praise, crowns, rank, and authority. Sa dihang nagabuhat kanini, yes, maka-accumulate ka og mga ganti sa mapanalitan sa mga pagdaig. Ang Matthew 25:21, nag-ingon din ha, well done, good and faithful servant. Kung nagapangalagad ka sa Ginoo kay insakto gyud, pag-abot nimo dito sa bima sa judgment, mingon ang Ginoo sa imo, well done, good and faithful servant. Kasaligan ka man sa mga gagmayng butang, kasaligan ka man sa dito pa kas kalibutan. Hala, sulod nga rin. Saligan ko sa ikaw sa mga dagkong butang. So dito sa langit, nakay posisyon. Just remember that we are not equal in heaven. We are not equal in heaven. Sama po diri sa yuta, dili po tayo equal. Not equal privilege, not equal opportunity nga gihatag sa Dios, pero nagadepende sa imong paghago, pagtrabaho. Busa, o unsang imong paghago diri sa yuta sa pagpangalagad sa Dios, mo na imong madawat dito sa taas. Kung ang usa ka tao, usa ka magtotoo, wala siya naghago, wala siya nagapangalagad sa yuta, dili siya pwede mo equal sa usa ka magtotoo nga naghago.
Halimbawa, ikaw tanga-tanga lang ka sa mga bulhaton sa Ginoo, wa kay participation. Nya ang isa perti gyud, focus gyud sa pagpangalagad sa Dios. What do you think you will be in heaven? Moingon ba ka nga siya og siya pareha lang sa langit? Yes, pareha lang sila luwas, pareha lang sila na resurrected body, apan dili sila pareha og reward, dili pareha og ranggo sa eternity. Just remember, naay ranking dito sa taas. So naay crowns, hinatagay og crowns sa 1 Corinthians 9:24 to 27. Naay gitawag din ang crown of righteousness. Crown, ang crown is nagulagway sa winner. Mga winners, believers. Dili magkakoronahan kung wag ka nagmadaogon, no? Apil ka og beauty pageant, nga nang gikoronahan man ka, nagmadaogon ka. So dito, adunay crowning. Kung nagmadaogon ka sa imong pagpangalagad sa iyo. Halimbawa, crown of righteousness sa 2 Timothy 4:7-8. For those who love His appearing, madawat nimo ang crown of righteousness. Katong nagsigib ito kag hunahuna nga, someday makita na gyud nako si Jesus Christ na akong pangalagaran. You are occupied with Christ. Wala nimong gikambyo si Christ sa mga kalibutan ng butang. Nakay crown na, crown of righteousness. Crown of joy. Philippians 4:1 o 1 Thessalonians 2:19. Crown for witnessing. Kanang nahimo bitaw kang panalangin ngadto sa mga ubang tao nga nadala nimo ang imong igsuon diha sa Ginoo, nadala nimo imong ginikanan, nadala nimo ang imong silingan, ang imong mga anak klaro gyud nga nadala kasi grabe ka naman puno kung ginikanan ka nga imong anak wa gyud mo madala diha sa Ginoo. Dapat ang concern nimo sa imong mga anak malangit gyud. So munay number 1 nimo nga ministry ang imong anak. So mga kalag kay imong nadala sa Ginoo, crown of joy na. Crown of glory. Crown of glory for faithfulness in ministry. Usually mga pastor ang kasagaran nini. Walay pabor niya, wingon mo, pastor, grabe po na, inyo lang niya na. Kasagaran kaya ang pastor mo ko na yung ministry. Halimbawa, ako, nako'y ministry. Kamu akong ginapakaon. Kamu ang akong ginaalagaan. Wala ka mo gipakaon o poisonous nga pulong sa Diyos. Ang akong ginapakaon sa inyo healthy food para nga mo naris mo, para mo likuon mo spiritually, para makasugakod mo bisan man sa mga pagsulay sa kalibutan. Mo nang ginapakaon ta mo sa pulong sa Diyos. O kung magmapadayonon ko sa akong ministry, magatubo mo nga tos magkahamtong, ang inyong spiritual growth mao ang akong crown of glory. Mao ang akong crown of glory. Usa ka corona sa himaya. Sa usa ka pastor teacher nga di nagatubo ang iya mga sakop. So, that's my prayer. Pero volition is the issue. Kung may pipila sa inyo din nga murag dili pa kayo ninyo na tagamtaman ang tinuod ng espiritu ng pagtubo, you need to grow. Kasi volition is the issue man nga, no? And then, crown of life for passing testing. Kining na yung mga testing sa itong kinabuhi. Ayaw ninyo ikadlok ng mga pagsulay, no? Kaya mga pagsulay, aduna na siya tuyo. Mga lamas na siya sa atong kinabuhi. Ang inyo habitang sudan, di ba butangan magin ninyo naglamas, no? Kung sa'y purpose, parang nailamas. Parang lami, humot, niya, basta kayo nagkaon ninyo, insaktong timpla, no? So, muna yung purpose, lamas na siya. Lamasan ko ninyo yung sudan. Ang atong kinabuhi, na ang mga pagsulay sa atong kinabuhi
lamas ni sa Christian way of life. Walay lami ang kinabuhi kung walay pagsulay. Dapat gud na pagsulay. Kay testing man na siya sa atong pagtuo. Testing. Be, kumusta imong pagtuo, be? May yagak ba kanina ang pagsulay? Wala ba? Pero sa liyang naay kay pagsulay, may kagad, balo ko, gamhanan ka. Kay balo ko, powerful ka. Kay balo ko, maluloyon ka. Isalig na ko ang tanan sa imuha. So, pasar ka sa testing. So, benefited ka sa niya na nga testing. Pero nag-complain ka, ang nagpasabot nga, dili ko gid mo kaya. Naghilak ka, unsa ba na, imong pagbati. That means nga, kinahanglan pa gyud og nurturing sa Word of God. Pero kung makabarog ka sa mga pagsulay, crown of life na. Mo nang gisgutan sa Revelation 2:10 o bisa man sa James 1:12. I do not know kung nabaon ako ni sa Cagayan, pero murag pagpadulong na mo Cagayan, wala na magutoy gamay. Pero ning samot sa biyahe siguro, no? So, crown of life for passing testing. Dapat sa mga momentum testing, ginatudo naman nato ng momentum testing, no? Kung sa itong mga nasa momentum testing, na ay thought testing. Sa thought testing, dapat makalabang taniya na. Maguna-una gani kag dautan, wag ka kapasar sa thought testing nimo. Kung matud pa ni Pastor Ruel, ang meaning daw sa bana, para sa mga asawa, no? Ang mga asawa, pag mulakaw na gani ilang bana, ang una-una sa asawa, bisan asa na ay asawa. Mawala inyong panguna-una, mga asawa? Muna yung meaning ba, no? Kaya ipa-advise mo lagi siya dito sa gikasal, no? So, ang asawa daw, bantayan na yun kayo kay paglakaw sa bana niya na, maguna-una din siya nga, basig na siya asawa dito, no? Muna na yung meaning sa bana. Now, ngayon ki-isulti na ko na, dirty ko muna. Dirty nga pong nauna ba? Kinahanglan wala o ang ninyo. Dapat ang inyong pagsalig sa inyong bana, inyo nang ipalikon yun. Kinahanglan na namoy pagsalig sa bana. Pagsalig sa Diyos. No? Saligan na to sila. Maghuna-huna ganito niya na, wala, doubt ang atong thinking. No? So, dapat limpyo ang atong panguna-una. Sa thought testing pa lang, dapat limpyo na ta. People testing. Dapat makapasar ka sa people testing. May mga pagsulay sa atong isig katao, dapat makalabang ka. Mga disaster testing. Dapat kalabang ka sa mga pagsulay. System testing, palakasan sa gobyerno, dapat makalabang ka nila mga system testing. So, ang pagsulay di ay lamas sa Christian way of life. Muna nga, every time nga natin mga pagsulay, usa ka opportunity na to kung misalig ba ta sa Diyos o wala ba. No? Kung wala ka musalig, pinili ka. Pero kung misalig ka, nagbadaogon ka. So, matag pagsulay, adunay ganti. Ang gisgutan sa James 1:12. Sumala pa sa James 1:12, ang pagbasahon, blessed is a man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. So, kung ikaw nahigugma sa Ginoo, bisan man sa mga pagsulay, imo ginang madawat. Okay ra sa imuha. No?
Napatas kalibutan naging mga pagsulay na to. And then incorruptible crown sa 1 Corinthians 24 to 27 for self-disciplined life. Kung ikaw disiplinado ka sa imong kinabuhi, now, ako rin ginatudlo many times sa kaning self-disciplined life. Dapat sa atong kinabuhi, pag mata na to sa buntag, dapat disiplinado kita. Kung sa may una na itong buhaton, prayer. Ayaw yun pag-move something na wala sa di mo gitugyan ang imong kinabuhi diya sa Ginoo. Prayer. Pakighinabi sa Ginoo. And then, humanin mo sa pagpakighinabi sa Ginoo, learn His Word. Tagay ragon yung time ang Ginoo God. 24 hours mo na yung gihatag sa ato, Hindi tayo magkahatag bisag 5 minutes lang, 10 minutes. Learn His Word. Basa po. Naman niyang pulong, na may mga books, basa po. Self-discipline, well-disciplined life. Sa imong pagkinabuhi matag adlaw, dapat disiplinado ka. Kanang gitawag the law of expediency. Appropriate ka. Appropriate ka manulti. Appropriate ka manglihok. Sa imong pagsulti, gina-filter ni imong ginasulti, nga dili makapasakit ni bisan kinsa. Kung pwede sa pagsulti nimo makapalikon, makapa-edify, makapa-build up sa usa ka tawo. Mo ni dapat manggawa sa atong baba. Well-disciplined life. Kung sa atong aksyon, dapat wala na ng aksyon na to nga kanang gitawag na to o sagol gara bitaw. Kaya ang gara-gara baya is arrogance. Kanang naggara-gara bitaw ta, resulta na siya sa atong arrogance. So dapat ma-eliminate na siya. Dapat ma-refine na ta. Magkinabuhi na ta nga tarong ng Kristohan. Dapat magkinabuhi na ta nga tarong ng Kristohan. So, kanang simple act lang good, appropriate nga action. Di ta ingno nga overacting man ta, no? Kadungog ba ta niya no kanang overacting man po kaayo, no? So sa una sa high school pa ta, nagkadungdung na ta niya labaw na sa inyo karon no nga bibo na siguro kay nang award sa inyong eskwelahan. Now, ano ito sa ikatulo? Rank and authority. Sa Luke 19:17, Luke 19:19, o Luke 19:21, o bisa man sa Revelation 2:26, nagisgot din sa paghinatagay o ranggo niya sa malabot nga panahon. So, itong pagkabasahon kini siya, no? Kaya importante po ni nga napod mo'y reference ni nga naday ranggo. Naday ranggo dito sa taas. Dili lang day karon, no? So nagaingon din sa Luke 19:17, and he said to him, "Well done, good slave, because you have been faithful in a very little thing, you are to be in authority over 10 cities." Nay magdumalaw na pulo ka syudad. No, nay magdumalaw na pulo ka syudad. Labaw pa kas mayor ana. Kaya mayor, usara mo ka syudad yan dalon. Pero maghari ka og napulo ka syudad, unsa naman na siya? Pwede na may mong nasod. Kay ang gobernador gani usahay, duha ra gani ka syudad ng iyaha. Yan ay tulog ka lungsod, pwede na, gobernador na siya. Pero kini napulo ka syudad. So dito niya sa paghinatay kay ganti, moingon Jesus Christ, mubalik mo ko sa yuta kay mag-establish ko kingdom, mo siya okay. Ikaw Ryan, ikaw ang sa Davao del Sur. O Davao Occidental. O katong sa Japan, ikaw Jerwell, imuha ang Itiro Japan. Nahinatagig ganti sa malabot nga panahon. Ako, ihatag sa kuwang tibong ko. Kanindot na niya na ako'y harian. So, mo ka nang gingon sa 19. And then sa
17, naglaktuloy ko, and he said to him, "Well done, good slave, because you have been faithful in a very little thing, you are to be in authority over 10 cities. And then 18, the second came saying, your mina master has made 5 minas. And he said to him also, and you are to be over 5 cities. Napoy magdumalag 5 ka syudad. And then sa 21, for I was afraid of you because you are an exacting man. You take up what you did, not lay down and reap what you did not sow. He said to him, by your own words I will judge you, you worthless slave. Did you know that I am an exciting man, taking up what I did not lay down and reaping what I did not sow? Then why did you not put my money in the bank? And having come, I would have collected it with interest. Para na siya sa mga katong wala nagapangalagan. Siya nga nung wala magyudi mo gibutang ang akong opportunity sa bangko. Buti pasabot, kadaghan akong opportunity nga gihatag sa imo. Pila ka years ka nga nahimong Kristohanon. Gihatagan ta kag opportunity. Pero nga nung wala magyudi mo gisulod sa bangko ang mga opportunity. Wala mga magtotoo ngayon no? Nga ginawisting lang natin na itong opportunity. Mo bito ng kada adlaw dapat mapasalamaton ta. God, salamat sa bagong adlaw na po. Another opportunity na po na. Salamat sa kinabuhi na makabuhat pa ka sa mga bulaton para sa Ginoo. Every day is a great opportunity. That's why we should not waste our time. Instead, we must redeem our time. Gamito na ito ang atong time wisely for God's glory and honor. Di na ito di ta dapat magtapon-tapon. O sa Revelation 2:26, o sa gingon din sa Revelation 2:26, he who overcomes and he who keeps my deeds until the end, to him I will give authority over the nations. Na magdumalag mga nasod. Segag mga nasod, dako na kayo na, no? Iba na ito, 5 ka mga nasod, imong pagharian. Bisag nasod lang ganin, no? Dako na siya. So, dito sa taas, dito sa langit, dili ta pareha o ranggo. Nagadipindi ang atong ranggo dito sa atong pagpangalaga dire. Basi bubunaw na mo nga, Pastor, di ba parehara ta dito? Ang pagtagad sa Ginoo sto parehara. Pero kaya ang paghinatagay sa ganti nagadepende man sa imong buhat, alangan mag-ipareha ka gobernador nga tapulan man kay kasyuta. Wa mo kay agi diri syuta. Mag-expect ka mahimo kang gobernador dito, mahimo kang mayor. Dito kuan lang. Bahala na, langit. Basta, luwas lang. Okay na ka. Katong mga tao nga mga nga, okay ako janitor dito basta langit. Muna yung mitabo si mga. Okay ra. Okay ra tala, janitor. Langit bitaw. Nagdili siguro po mo gusto. Ana. So muna naputay Christian way of life. Mga lagad po ta. Dapat mga lagad po ta. Therefore, as we serve the Lord in our Christian life, we must be careful how to do it. Let's make it sure we are clean before the Lord while doing it, filled with the Holy Spirit, in line with His will, and above all, properly motivated to magnify and glorify God alone. Now, kadali. Ang saan ganyan din dyan? Kadali, napakuha idog lang. Asa itong 2 kinds? Balik daw ito. Stay lang na. So dito sa eternity, adunay duha ka klaseng magtotoo. Paminaw ha? Dito sa eternity, duha ka klaseng magtotoo. Wa ta nagiskot dili magtotoo. No?
Kay ang dili magtotoo, di na magapaminaw. No? Adunay duha ka klaseng magtotoo dito sa eternity. Ang una nini, kini gitawag na to og loser believers. Magtotoo siya pero loser. Walay involvement sa pagpangalagad, nag-involve man sa pagpangalagad, karnal, na isala. Wala magkadimaw ang kinabuhi. No? Ang loser believers, they are losers by choice. Now, hinumdumi, dili sila losers tungod kay gitawag na to o wala sila gitagaan sa Diyos sa tanang opportunity. No? Loser sila by choice. Sila ang nipili niya na. Ang Diyos naghatag na to og daghan kayong opportunities sa pagpangalagad. Pero, kung ang imong pagpili, kalibutan, you are loser in heaven, in eternity. They chose the glory of this temporal world. 1 John 2:17. Kung giuna na to giuna na to ang kalibutan, instead ng Ginoo, loser ta. Mayo man ginata sa mga butang sa kalibutan. Mayo man ginay balay, nay sakyanan, nay pagkaon, nindot ang atong education, nakatapos ta. But ikumpara nimo na siya sa eternity. Gamiton nimo na siya dapat para sa eternity. Dapat mag-invest ka para sa eternity. Dili lang kay kalibutan lang tanan, no? God's word have not firmly rooted. Colossians 2:6-7. Bisa man Matthew 13:20-21. Once nga wala pa makadulot ang pulong sa Dios sa imuha, loser kayo. Hantod nga wa pa moabot sa imuhang right lobe of the mentality ang pulong sa Dios. Wala pa na metabolize, wala pa na himong epinosis. Loser kayo. The details of life choked him away to serve God. Mabito nang dali na kay ka matuok sa mga kalibutanong butang. Dali ka mabira sa mga kalibutanong butang. Social life, love life, business life, and pleasures have more importance than Bible doctrine. So, mas gipalabi ni mo ni mga social life, love life, business life, pleasures, mas gipalabi ni mo ni sila tanan kaysa Bible doctrine. Games and entertainments is stealing their time and opportunity. Bantayan na ito mga anak na ito, no? Gianad na ito sa mga dula-dula, no? Manad sila na. More desirous for fame, power, and wealth. Kana, mga kalibutano na siya. So, arrogance is the center of all. Self is the most important in life. Kana, taga na magtaas kayo nga pag taga na yung kinabuhi, no? Bible doctrine is just a sideline and not a priority. Ano, no? Nga, ang imong Bible doctrine, kung may Bible study ron, okay na, kasabot ang Ginoo. Imurang sideline. Kung maminaw man, kulang-kulang ng focus. No? Imo lang sideline, diligid priority ni mga pulong sa Diyos. So, loser believers are well deceived by our greatest enemy, the devil. Nagpasabot nga, nagmadaogon ang atong kaaway, si Satanas. They will be ashamed at the judgment seat of Christ. Maulawan ko sila. Pagkatubang nila ito kang Christ Jesus, Pastor, napaday kaulaw dito? Sulat mo na sa Biblia. Nga pagkatubang nimo dito, mo-strength ka. Sabot, maulaw ka. Pero kanyo tra kayo, kay dito naman sabihin pa sa judgment. Pagkahuman niya na, eternity naman po. Pero maulawan ka. Kasi di maulawan na. Tanang mga magtutuo, magtanaw sa imuha dito. Nya makita ka dito nga, wala yung kayo napudyot, bisag usaman lang kaganti. Wala yung kayo na i-produce, bisag usaman lang ka-divine ko. Sabi masit judgment. They will lose the reward for all eternity. Kanagyan, ang reward nga gi-prepare sa Ginoo sa imuha, pagkaluwas gyud nimo, na siya gi-prepare nimo mga reward. Pag-abot nimo dito dili nimo makuha. Imagine that. Nanay usa ka wall dito nga tanang mga reward nimo, mga trophies nimo, imuha to.
Mga crowns, pero dili may hatag sa imo ha, kay wala man nimo gi-perform sa diri ka siyota. Pero makita nimo dito, kini 2024 na ko'y opportunity pero wala ko, nagpalingog-lingog ra ko. So na dito. Ang usa ka adlaw mga opportunity na dito, nagsulat. Naay Bible conference, naay Bible study, naay simba, nakabutang dito, pero wala lang jud ka. Wa ka atiman. So makita nimo na for all eternity mo ka nga pildi jud ko ini pildi na po ko ini, pildi ka sa tanan nga opportunity nga gihatag sa Dios imong kinabuhi. Imagine that pagkaluwas nimo siguro naluwas ka og 10 years. 10 years old ka nya karon pila na edad ninyo nag 30 years na mo karon. 20 years ang gihatag sa Dios imo wa pa kay agi. So makita nimo dito mahimo siyang memorial alang sa imo nga failure ko diri. Sayang. They will be pawned sa chase bitaw pawn ibalo mo forever and ever in eternity. Katong pinaka-lowest rank sa chase. So, monumenta po na to, never reach to spiritual maturity, no impact in the churches. Wala impact. No glorification to the Lord Jesus Christ. They only receive resurrected body and genuine happiness in eternity. Yes, luwas man sila, nasila'y kalipay po dito sa eternity. Now, anhita sa winner believers. The winner believers, they are winners by choice. Pwede po dahil ka nga nagmadaugon. Kadihang mo pili ka. They chose the glory that will not fade away. They are firmly rooted with God's word. They are victorious against the details of life. Bible doctrine are more important than social life, love life, business life, and pleasures. They know how to redeem their time wisely. No desire to be known, powerful, and wealthy. Genuine humility plus motivational virtue are the basis for their service and worship. Self is not the most important in life. Bible doctrine is the #1 priority in life. Winner believers are victorious in the angelic conflict. They will be recognized and decorated at the judgment seat of Christ. They will receive the reward for all eternity. They will reign with Christ in the millennium and in eternity. Siya maghari ka ba ni Kristo Jesus? They reach spiritual maturity in the Christian way of life. They become maximum impact in the churches. They offered maximum glorification to the Lord Jesus Christ. God granted them maximum happiness in eternity. Adunay level of happiness dito sa eternity. Ang katong mga luwas, happy po sila kay nana sila sa langit. Pero mas naay maximum happiness ang mga nagatubo ngadto sa pagkahamtong dito sa taas. Sa inan lang ka, pag naay mga meetings, tawagon ni Jesus Christ, tanang mga governors, mayors, o mga presidente, come. So, ngadto dito, ato kay Jesus Christ, ikaw kay di mo ka mayor. Bilin ra ka, wa kay apil. So, naay lahi nga happiness ang mga winner believers sa eternity. Kaysa mga loser believers. Believer lagi ka pero loser. They have a privilege to eat of the tree of life in the paradise of God. Na may mga meeting dito, kaon-kaon dito. They have a privilege to receive the crown of life. They have a hidden manna, a white stone with new name. Sayan ka, nakay sing-sing dito nga nagpaila nga winner yun ni siya. Nga imong katapad, pag mutaw na imong katapad, wingon yun na imong katapad ba? Grabe, no, di yun ako makaya ang iyang nakabot. Ako sa kalibutan, wadyo ko nakakabot yan. They have a hidden manna and white stone with new name. They have the authority to reign with Christ over nations. They will receive the highest honor, the order of the morning star. They will have a white garments different from the loser believers.
Ultimo diay itong garments dito, lahi ko diay. Musugot po ka diay nga lama-lama gamay mong garments dito, kanang murag siguro dirty white siguro gimuha. Nya ang uban dito white kayo, silaw kayo. Sugot po diay kana. Ang pagabot dito, wala kasi hindi ko gini puti ang kuha ba? White lagi pero dirty white. Samantalang ilaha pa silaw sa ilahaway, no? Di ba? Sugot pa tana, dirty white ang ito. So, they will have a white garments differ from the loser believers. Lahi, so naikuha na kalainan dito. They are a pillar in the temple of God. Saan ka mahimo kang pillar in the temple of God? Sa paghari ni Jesus Christ. Usa ka kahaligi dito, mingon Jesus Christ, okay, ikaw usa na ko ka sinaligan ni ining area. Ikaw ang akong kabiniti sa agriculture. Mura ginana ba sa mga presidente ba, no? Mahimo kang sinaligan. They have a privilege to sit down with Christ on His throne. Kanang tanawa na, magpatawag si Bongbong Marcos o mga meetings. Tawagon niya yung kabinete. Di ba privilege kayo na nga appeal ka dito naglingkod kay kabinete ka? Pero kung dili ka kabinete, moto ba ka dito? So, sayin ka, nakasalamisa, uban ni Jesus Christ, mag-istorya-istoryahanay mo, uso ka privilege na. But it is a choice. It is your choice. Ikaw mo pili niya na kung magmadaugon ba ka o dili ba ka magmadaugon. The winners have everything in eternity. Kung winners ka, you have everything in eternity. Ihatag sa Diyos ang tanan nimo nga nahimo sa dinhi pa kasiyuta. Imo na tanan kay gitrabahoan nimo na siyuta. So the winners have everything in eternity, while the losers receive nothing in eternity except salvation and resurrection body. Mura na madawat nila. Salvation, yes, naman sa langit. And then resurrected body, yes, naman sila niya. But they are losers.